Pansit canton at bihon naman ang niluto ko ngayon para sa dinner namin ni Bebe. Pero bago nga yan ay nakatulala nga ako dito sa park dahil hindi nga ako makapaniwala sa nangyari kay Baby Aiden sa daycare. Pagkasundo ko nga sa kanya, iyak siya ng iyak dahil nga nahulog daw sa lamesa. Kaya ayun, dumudugo yung sa taas ng ilong niya. Nalalambot nga ako dito kaya ayun, umupo na muna kami sa park. Tinawagan ko nga si Bebe at pinakalma niya ako kaya inuwi ko na muna si Baby Aiden. Nilinis ko nga yung sugat niya at nilagyan ko ng Band-Aid. After nga nun, lumabas nga rin kami kaagad ni Baby Aiden para ayun, makapaglaro siya at sumaya naman. Pag ganito nga nagkakasugat si Baby Aiden, kahit maliit lang, grabe talaga yung panic ko. Alam niyo yung nalalambot ako't naiiyak. Ooy na kung ooy, pero sigurado ko maraming makaka-relate na mami dyan. Alam niyo yung feeling na sobrang alaga niyo sa kanila kapag nasa bahay o kasama kayo. Tapos bigla susunduin mo sa daycare tapos merong dugo. Gusto ko na lang talaga mahimatay. Anyway, ayun, paggawing nga namin, nagluto na nga rin ako kaagad. Pansit canton at bihon naman nga yung lulutuin natin for today's vlog. Kung matagal ka na nga nakafollow sa akin, alam niyo na halos araw-araw talaga Filipino food yung mga niluluto ko. Kung ano kasi yung meron akong sahog sa bahay, ayun na lang niluluto ko rin kasi napakahirap rin mag-isip ng kung anong lulutuin araw-araw. Halos 2 weeks na rin natay nakaraan nung last ko luto ng pansit. Anyway, ayun, una ko na hiniwa-hiwa dito yung mga gulay na kailangan ko. Next ko naman nga hihiwa-hiwain itong pork belly sa maliliit. Nahugasan ko na nga to tapos ayun, dinunay ko na nga tapos hiniwa-hiwa ko sa ganito kaliliit. Nagpainit na nga rin ako dito ng kawali tapos ayun, sunod ko na nga rin nilagay yung mga karne. Hindi na nga ako naglagay dito ng mantika. At ayun, kusana naluto sa sarili niyang mantika. Nung mag-golden brown na nga, ayun, sunod ko na nga rin nilagay dito yung sibuyas at bawang at ginisa ko. At ayun, dinagdagan ko ngayon sahog dahil nakita ko tong black tiger shrimp sa freezer namin. Maraming sahog at gulay sa pansit, mas masarap. Sunod ko na nga rin nilagay dito yung carrots at chicharon. Hinalo-halo ko nga lang ng mabuti tapos ay naglagay na ako ng mga pampalasa na toyo, oyster sauce, paminta at chicken nor cubes. Next ko naman nga lalagay dito yung tubig na pinakuluan ko na sa boiler. Bali ayun, tatakpan ko nga lang at papakuluan ko ng mga 2 minutes. Fast forward na and after 2 minutes, ayun, nilagay ko na nga rin itong bihon. Isang piraso nga lang yung nilagay ko dahil hindi naman namin nauubos ni Bebe. Kapag kasi maraming niluto ko, halos 3 araw namin inuulam. Dahil naglagay nga rin ako dito ng kalahating pansit canton. Kahit ganito nga lang, marami na to para sa amin. Hinalo-halo ko lang tapos sunod ko na nga rin nilagay dito yung mga cabbage para maluto na. At dahil hindi na nga mahihintay ito ni Baby Aiden, ayun, pinakain ko na nga siya ng spaghetti. Bali, meron nga akong sauce galing sa freezer tapos nilutuan ko nga lang siya ng pasta kaya mabilis lang to naluto. Likan ko na nga rin kaagad yung pansit tapos ayun, hinalo-halo ko na nga ng mabuti. Malapit na nga ito maluto dahil mas masarap nga dito sa mga cabbage, al dente lang ang pagkaluto. Tapos ayun, binalik ko na nga rin itong mga black tiger shrimp. Konting halo-halo na nga lang at ayun, ready na nga itong pansit. Lagay nga rin pala ako dito ng 1 table sesame oil. At tingnan nyo naman, napakasarap ng pagkaluto. Masarap nga rin ni Paris sa pansit itong lumpia kaya ay nagluto nga rin ako. Parang araw-araw nga merong okasyon dito sa bahay namin dahil yung mga niluluto ko pang piyesta o pang birthday char. Bilis lang din naman naluto itong mga lumpia kaya ayun, kumain na rin kami ni Bebe. Kumuha na rin kayo ng pagkain niyo dyan at sabay niyo kami kumain.